Isa na namang team ang tuluyan ng matatapos ang 2025-2026 season at mukhang may susunod bukas. Pero dito muna tayo sa Philadelphia 76ers. So, isa na namang masakit na ending para sa Philadelphia 76ers at sa kanilang franchise player na si Joel Embiid. Matapos silang walisin ng New York Knicks sa Eastern Conference Semifinals. Mukhang mas malalim pa sa simpleng playoff elimination ang problema ang kinakaharap ngayon ng Sixers. Kinapos ng Knicks ang serye sa dominanteng 144-114 victory sa loob mismo ng Xfinity Mobile Arena. At habang nagse-celebrate ang New York, tahimik namang nakaupo sa bench si Joel Embiid sa final 16 minutes ng laro. Isang eksena na parang simbolo ng isa na namang bagsak na season para sa Philadelphia. April 26, kakabalik lang ni Embiid mula sa emergency appendectomy. Less than 3 weeks recovery lang yon. Pero kahit pilit, bumalik. Dinurog sila ng Boston at nalagay sa 3-1 hole. Biglang bumawi ang Sixers. Nanalo sila ng 3 sunod na games laban sa Boston. At doon nakita ng fans yung arguably best playoff stretch ng karir ni Embiid. Dominante sa offense, dominante sa depensa at halos unstoppable. Sa Game 7 kontra Boston, nagpakawala si Embiid ng 34 points, 12 rebounds at 6 assists. At iyon ang unang Game 7 victory niya sa buong karir niya. Hindi ko alam kung biglang nakontento na si Embiid sa victory na yon at parang okay na yon, natalo niya ng Celtics. Bonus na lang yung iba. Hindi ko sure kung ganon. Pero doon nagsimulang maniwala ulit ang fans na baka ito na yung taon ng Philadelphia. Healthy na raw ang team, si Tyrese Maxey improving at pang all-star na ang laruan, si Paul George mukhang bumabalik na ang laro. At si Embiid playing the best basketball of his playoff career. Pero pagkatapos nun, biglang bagsak ulit. Pagpasok ng second round, ibang klase ang ipinakita ng Knicks. Tinambakan nila ang Sixers at sa 4 na games na yon, 3 sa mga yon blowout. Puro ginataang tambakol ang inulam ng Sixers. Game 2 na yung pinakadikit kung saan lamang lang ng 6 ang Knicks sa pagtatapos ng laban. At sa seryeng yon, parang unti-unting naubos ang katawan ni Embiid dahil kahit lumalaban siya, ramdam na ramdam niya ang injuries niya. May right hip soreness, may ankle issues at sa buong serye kontra Knicks, nag-average lang siya ng 18 points habang 35% lang ang shooting niya. Malayo yon sa 28 points per game niya at 44% sa field noong first round. Bad trip na nga ang pili sa pagkalaglag ng Sixers. Pinakaba pa sila ni Embiid sa sinabi niya sa interview. Hindi niya daw sigurado kung mananatili pa siya. So hindi ko alam kung sa liga, sa basketball o sa mismong team niya. Kasi sa unang pagkakataon, parang may uncertainty na mismo si Joel Embiid tungkol sa future niya sa Sixers. Pero bago tayo mag-overreact, intindihin din natin yung hirap na pinagdaanan ni Embiid sa playoffs throughout his career. 2018, fractured orbital bone. 2019, knee tendinitis. 2022, fractured orbital bone ulit. 2023, right knee sprain. 2024, recovery from knee surgery plus Bell's palsy. At ngayong 2026, emergency appendectomy bago matapos ang regular season. Halos taon-taon yan. Kung naiinis tayo sa mga players na laging injured, dapat mo din maintindihan na paano pa sila. Hindi din nila gusto yan. Kaya ngayon, madami na ding fans ang nagtatanong kung hanggang kailan pa ba kakayanin ng katawan ni Embiid. Ayon nga mismo sa kanya, I thought I was done. Pero sabi naman niya, may nakita na raw silang solusyon ngayong off-season para mas mapangalagaan ang katawan niya next year. Ang problema, hindi lang katawan ni Embiid ang issue ng Sixers. Kasama na dyan ang cap space at pera kasi sa sobrang laki ng nakatali nilang salary kina Paul George at Joel Embiid, ibig sabihin limitado ang galaw ng Philadelphia ngayong off-season. At sa NBA, alam natin yan, kapag hirap ka na mag-improve, minsan ang iniisip ng front office, malaking trade. Pero syempre, hindi biro yan. Si Joel Embiid ang mukha ng franchise mula pa noong 2016. Siya nga ang naging simbolo ng trust the process. Hindi ko alam kung part pa din ng process itong another second round exit. Dahil sa 9 na playoff appearances ng Embiid era, 6 na beses na silang natanggal sa second round. At habang tumatanda sa Embiid at pabigat ng pabigat ang injury history niya, lalong umiiksi ang championship window ng Philadelphia. Pero pinuri naman ni Embiid ang rookie VJ Edgecomb at Tyrese Maxey kasama na si Paul George. Sinundan ng hindi niya alam kung sino ang maiiwan sa kanila sa team. Meaning, walang kasiguraduhan ang future ng roster na to.
So, hindi tayo sigurado sa mga gagawin ng Sixers this off-season. Kung ikikip ba nila ang core nila, kung susugal pa din sila kay Embiid after ilang years ng injuries, or baka ito na ang pagtatapos ng sinimulang the process ni Embiid noon. At magpo-focus na ang Philadelphia sa bagong proseso, kasama ang mga batang future stars na sina Tyrese Maxey at VJ Edgecomb. Ano sa tingin mo? Comment mo naman ang opinion mo sa baba. Paki-like and share na din ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.